Gagawa tayo ng masarap na ginataang bilo-bilo. Ito ay napakasarap na ipang merienda. Alam mo bang ang tawag nito sa Ilocano ay tambong-tambong? Ito ay malagkit powder. Naglagay ako ng 3 cups na malagkit powder sa planggana kung saan ay dito ito i-mix. Naglagay din ako ng malagkit powder sa bandihado, kung saan ay dito natin pagugulungin ang mga bilog na dough mamaya. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo ang masarap na recipe ng tambong-tambong. Umpisahan na natin. Ito yung malagkit powder. Maglagay ng 2 spoons na brown o white sugar at haluin. Maglagay ng well sa gitna at dahan-dahan na lagyan ng tubig. Haluin ito ng mabuti. Dapat ay ganito ang consistency niya, hindi masyadong dry at hindi rin masyadong basa para madaling ibilog ito. Kumuha ng portion ng dough at ibilog ito ng round at paaba. Kumuha ng portion ng dough at ibilog ito. Pagkatapos ay pagulungin ito sa malagkit powder para hindi magdikit-dikit ang mga dough. Mas magandang maliit at uniform ang pagkabilog ng mga dough para pantay-pantay ang pagkaluto ng mga ito. Next ay kumuha ng kaldero at maglagay ng coconut milk at tubig. Mas masarap ang tambong-tambong pag mas marami ang coconut milk. Maglagay din ng brown o white sugar ayon sa panlasa nyo. Haluin at pakuluan ito. Pag nag-boil na ay ilagay ang kamote na na-slice ng cubes. Pwede kayo magdagdag ng saging na saba. Maglagay din ng langka strips. Ito yung magbibigay sarap sa tambong-tambong. Magdagdag din ng vanilla essence. Maglagay din ng ube condensed milk. Ito yung homemade ube condensed milk na ginawa ko. Pwede nyo panoorin yung video kung paano ko ginawa ang masarap na ube condensed milk na ito. Nasa description box at sa video folder ko. Maglagay din ng mura na niyog. Cut into strips. Dagdag na rin ang mga binilog na dough. Sinama ko na rin linagay yung mga excess ng sticky rice powder para maging thick ang sabaw ng tambong-tambong. Maglagay din ng sago na iba't ibang kulay para maganda tignan ang tambong-tambong nyo. Siguraduhing malinis at nahugasan ito ng mabuti. E-boil lang ito sa medium na apoy at laging haluin para hindi masunog ang ilalim. Nasa inyo kung gusto nyong masabaw o hindi ang tambong-tambong nyo. Pagluto na ay maglagay ulit ng unang piga na gata ng niyog sa bilo-bilo. Ihalo ng mabuti at patayin ang apoy. Kung nakukulangan kayo sa sabaw ay magdagdag lang ng mainit na tubig o mainit na gata ng niyog. Pagluto na ay i-serve na ito agad dahil masarap ito kainin habang mainit pa. Salamat po sa pagnood. Sana ay panoorin nyo pa ang iba kong recipes.